Nag-shift ang eksena sa magaspang na heograpiya sa paligid ng teritoryo ng mga dwarves na unti-unting naglalahad ng tunay na lawak ng kanilang mga lihim na operasyon. Ang malaking ancient ruin ay natuklasan sa malalim na bahagi ng southwest ng Dwarven capital. Dahil ang buong kaharian ng mga dwarves ay nasa loob ng isang matarik at mapanganib na kabundukan, sa loob ng maraming siglo ay walang tigil silang nagmina at naghanap ng yaman sa mga matutulis na bundok. Dahil dito, hindi sinasadyang natuklasan nila ang iba't ibang sinaunang ruins at malalawak na natural caves na kalaunay naging delikadong dungeon na puno ng mga halimaw. Ang napakalaki at hindi dokumentadong ruin na ito ay isa sa mga iyon. Sa kailaliman ng lupa, nabasag ang madilim na katahimikan ng isang subterranean cavern nang biglang mapuno ito ng liwanag mula sa mga lantern. Nauna si King Dogan habang matatag na humahakbang sa makitid at magaspang na stone tunnel. Kasunod niya ang iba't ibang miyembro ng party, unti-unting nasasanay ang kanilang mga mata sa malamig at lumang hangin ng ilalim ng lupa. Ito ang lugar na matagal naming itinago sa loob ng maraming taon, pahayag ni King Dogan, habang umaalingaw ang kanyang malalim na boses sa loob ng cavern habang papalapit sila sa napakalaki at bawal na pasukan. Biglang huminto ang buong party sa kanilang mga hakbang, tila na-freeze sa kinatatayuan nila dahil sa hindi maipaliwanag na laki ng kanilang nasaksihan. Sa ilalim ng liwanag ng mga lantern, unti-unting nasalayan ang isang napakalawak na underground metropolis, mga monolithic tower at futuristic na gusali na tila hindi nabibilang sa kasalukuyang panahon. Ang mga estrukturang ito ay gawa sa materyales na hindi pa kailanman nakita ng mundong ito, nakabaon sa ilalim ng lupa na parang isang lungsod na biglang pinatigil ng oras. Huminga ng malalim si Nazuna habang nakabuka ang bibig at nanlalaki ang mga mata sa labis na pagkamangha. Kahit si Light ay pilit na ina-assimilate ang isang tanawing sumisira sa lahat ng alam niyang loika. Mula sa isang batong bangin na tanaw ang buong mechanical landscape, itinaas ni King Dogan ang kanyang kamay at buong pride na itinuro ang malawak na lungsod sa ilalim. Kita nyo? Maganda, di ba? May halong kumpiyansa at pagmamalaki niyang sabi. Ito ang Grand Ruin ng past civilization. Ang laki nito, parang hindi na galing sa mundong to, bulong ni Nazuna habang salamin ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Sa unahan, nakatayo si King Dogan sa gilid ng bangin, nakakross ang mga braso sa likod habang ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa ibabaw ng abyss. Oo, kahit kami ng mga dwarves, ilang siglo na naming pinag-aaralan ang lugar na ito, seryoso niyang sabi habang itinuro ang madilim na kalaliman ng ilalim ng lupa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung gaano ito kalaki. Malawak ang ngiti ni King Dogan, halatang wala siyang pakialam sa anumang royal decorum habang masigla siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kasama. Ginawa lamang niyang inspection sa borders ang opisyal na dahilan ng paglabas, pero sa likod nito ay palihim niyang iniwan ang kanyang mga tagabantay para lang makapunta rito. Hindi rin siya nag-iisa mula sa panig ng kaharian, may ilan sa mga top royal investigators na kasama nila bilang technical support. Habang pinagmamasdan ni Light ang masiglang hari na nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan, hindi niya maiwasang mapaisip ng may halong pagkalito. Isang hari na personal na sama-sama sa ganitong delikadong ruin at ang mga kasama niya, mga high-ranking specialist pa ng kaharian, tahimik niyang naisip habang may sweat drop sa ilalim ng kanyang hood. Mas inuuna nila ang curiosity kaysa posisyon nila, maayos ba talaga ang pamumuno ng bansang ito? Sa pagkakataong ito, tuluyan ng tinanggal ng grupo ang pagiging lihim. Isa-isa nilang ipinakita ang kanilang mga mukha at nagpakilala ng maayos sa mga dwarven specialists. Halina, tara na, masiglang sigaw ni Dogan habang mabilis na tumatakbo pababa sa makitid na landas na may hawak na torch. Habang papalalim ang kanilang paglalakad sa loob ng napakalaking complex, mas lalong naging malinaw ang kakaibang arkitektura ng lugar. Ayon sa obserbasyon ng mga dwarves sa loob ng maraming siglo, ibang-iba ang disenyo nito kumpara sa anumang estruktura sa surface world. Kaya matagal na nilang napag-isipan na ito ay gawa ng sinaunang civilization na matagal nang bumagsak. Bihira lang makakita ng remnants ng ancient industrial districts at malalaking workshops, paliwanag ni King Dogan habang seryosong naglalakad sa unahan. Malamang ito na ang unang ganito kalawak na natuklasan. Bigla siyang huminto sa gilid ng isang napakalaking entrance habang ang liwanag ng torch ay naglalagay ng mahahabang anino sa unahan. Diyan ang problema, seryosong babala ni Dogan. Lumapit si Light sa kanyang tabi at napalawak ang kanyang mga mata sa labis na pagkamangha habang tinitingnan ng nasa loob. Maingat na lumapit ang buong grupo sa loob ng threshold, at ang samalubong sa kanila ay sapat para magpahinto maging sa isang elite adventurer. Isang butas, mahinang bulong ni Light habang nakatutok ang kanyang tingin sa gitna ng istruktura. Sa kanilang harapan ay isang napakalaking circular drop-off, napapalibutan ng mga curved metallic spires na parang tadyang ng isang higanteng nilalang, nakayuko papasok sa madilim na kailaliman.
Isang perpektong engineered na istruktura, sobrang linis, sobrang eksakto, na bumabagsak diretso sa walang katapusang kadiliman. Hindi ito pwedeng simpleng trap, ano ito, naisip ni Light habang nanlalamig ang kanyang likod. Parang bunganga ng demonyo, kahit ang enhanced vision ko, hindi maabot ang ilalim. Lumuhod si King Dogan sa gilid ng bangin, hinahaplos ang perpektong gilid ng drop-off gamit ang kanyang magaspang na kamay habang ang kanyang mga specialists ay abala sa pagsusukat sa paligid. Noon, akala namin basurahan lang ito, pag-amin ng hari habang lumilingon sa kanila. Pero nang masuri namin, napagtanto naming ang materyales nito, mas matibay pa kaysa sa mismong mga gusali sa itaas. Sinubukan naming kumuha ng piraso para ma-analyze, pagpapatuloy ni King Dogan habang tinatapik-tapik ang gilid ng istruktura gamit ang kanyang kamao, ngunit wala man lang gasgas ang lumitaw. Pero kahit martilyo o magic, hindi ito nababasag. Muli siyang tumingala, bakas sa kanyang mukha ang halo ng frustration at matinding respeto sa gumawa nito. Wala pa akong nakita o narinig na material na ganito katibay. Sa narinig, unti-unting lumapit ang buong party, ang kanilang mga mukha ay halo ng curiosity at pag-aalala. Sino ba ang gagawa ng trash pit na ganito? Biglang sigaw ni Dogan habang itinaas ang mga kamay sa sobrang inis. Wala. Sa likuran niya, bahagyang nabasag ang tensyon ng may ilang mahihinang tawa mula sa grupo ni Light. Si Light mismo ay bahagyang ngumiti sa reaksyon ng hari, pero nanatiling matalim ang kanyang isip sa istrukturang nasa harap nila. Sa ngayon, isa pa lamang itong haka-haka, ngunit naniniwala silang may napaka-importanteng purpose ang higanteng hukay na ito. Posibleng nagsilbi itong transport hub, isang paraan para maihatid ang mga produktong ginagawa sa mga workshop sa itaas papunta sa mas malalim na bahagi ng underground ruins, habang ang mga resources mula sa kailaliman ay inaakyat naman pabalik sa surface. Sa madaling salita, maaaring may isa pang napakalaking layer ng ruins na nakatago direkta sa ilalim ng butas na iyon. Unti-unting nagsink in sa kanila ang tunay na lawak ng kanilang natuklasan. Napasigaw si King Dogan sa sobrang excitement, halos hindi makapaniwala sa posibilidad na nasa harapan nila. Tutal, wala pang ruin na ganito kalaki ang natatagpuan noon. Sa likuran niya, nanatiling tahimik ang ibang miyembro ng party, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla habang unti-unti nilang inuunawa ang napakalaking implikasyon ng kung anumang nakatago sa ilalim ng kailaliman. Nakatayo sa gitna ng matataas at kurbadong haligi ng sinaunang istruktura, tahimik na pinagmamasdan ni Light ang napakalawak na architecture sa paligid. Kahit ang mga labi pa lamang ng ruin sa ibabaw ay isa ng pambihirang tanawin. Kaya kung totoo ngang may mas malalim pang bahagi ng ruin na nakatago sa ilalim, lubos niyang nauunawaan kung bakit sobrang excited ang mga dwarf sa discovery na ito. Ngunit kasabay ng excitement ay isang mabigat na katotohanan. Dahan-dahang ipinikit ni King Dogan ang kanyang mga mata, at naging mabigat ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang madilim na kasaysayan ng hukay na iyon. Paulit-ulit na naming sinubukang alamin kung ano talaga ang nasa ilalim, mababa niyang sabi. Pero wala ni isang expedition ang nagtagumpay. Muling bumukas ang kanyang mga mata habang nakatingin sa walang katapusang kadiliman ng abyss. Kapag bumaba ka roon, parang one-way trip na lang. Naging tahimik ang buong paligid habang umaalingaw ang kanyang mga salita sa loob ng napakalaking ruin. Maraming top-class adventurers na ang ipinadala nila sa kailaliman ng hukay. Lahat sila ay bihasa, mahusay, at handang sumugal ng buhay para sa expedition. May dala pa silang mamahaling teleportation items na kayang maglipat ng tao ng daan-daang metro sa isang iglap, mga artifact na sapat sana para makatakas sa anumang panganib. Ngunit kahit iyon, hindi naging sapat. Wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Habang nakatanaw ang grupo sa malawak at madilim na kailaliman ng istruktura, unti-unting bumigat ang atmosfera sa paligid nila. Ang dating curiosity at excitement ay napalitan ng malamig na realization tungkol sa tunay na panganib ng pagbaba sa abyss na iyon. Mula sa gilid ng istruktura, nakatanaw ang grupo sa nakakahilong lalim ng pitch black abyss sa ilalim. Sa sobrang lalim nito, halos imposibleng masukat kung gaano kababa ang dulo ng hukay. Habang pinagmamasdan nila ang walang katapusang kadiliman, unti-unting sumiksik sa kanilang isipan ang nakakakilabot na posibilidad, may mga deadly traps kaya sa loob nito. O baka naman may mga halimaw sa ilalim na sapat ang lakas para lipulin kahit elite adventurers. Unti-unting nagsink in kay Light ang kabigatan ng sitwasyon. Habang nakahawak sa kanyang bibig at malalim na nag-iisip, bigla niyang naunawaan kung bakit sila nilapitan ng Dwarven King sa simula pa lang. Hindi nakapagtataka na humingi ito ng tulong matapos nitong masaksihan ang kanilang long-distance teleportation item at ang napakataas na kakayahan ni Nemumu. Kaya pala, tahimik niyang naisip habang muling tumitingin sa ilalim ng hukay. Umaasa silang magagawa namin ang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong ekspedisyon noon.
Nakatayo si King Dogan sa ibabaw ng kurbadong metallic structure habang tinatanaw ang napakalaking plunge sa ibaba. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, lumingon siya sa grupo upang sukatin ang kanilang reaksyon. So, anong tingin nyo? May chance ba tayong makarating sa pinakailalim? Pagkatapos ay diretsyong lumingon si Light sa kanyang kasama. May, ano sa tingin mo? Seryoso niyang tanong, hinihingi ang opinyon nito. Sumagot si May nang walang kahit anong pag-aalinlangan, matalim at kumpiyansa ang kanyang ekspresyon. That shouldn't be a problem, diretsahan niyang sabi. Gagamitin ko ang magic string ko. Kaya kung ibaba ang buong grupo ng ligtas kahit ano pa ang mga traps na naghihintay sa loob. Sa narinig, mabilis na nagbago ang direksyon ng pag-iisip ni Light. Agad siyang nagsimulang bumuo ng tactical plan sa kanyang isipan, mabilis at eksakto ang kanyang analysis. Kung kay May ang descent control, pwede siyang gumawa ng protective structure gamit ang magic string, tahimik niyang naisip. Parang scaffolding na sasakop sa buong grupo. Dahan-dahan niyang inisuhan ang pagbuo ng formation sa kanyang isip. Ilalagay ang dwarf sa gitna para fully protected habang kami ang magiging outer layer ng defense. Unti-unting lumalim ang kanyang tono ng pag-iisip, ngayon ay mas formal at strategic na. Sa ganitong setup, kahit may ambush o sudden attack sa pagbaba, may immediate response time ang buong group. Hindi tayo magiging vulnerable sa freefall. May malamig na pawis sa mukha at nanlalaking mga mata sa matinding panik, nakatayo si Nazuna sa tabi ng bagong wasak na bahagi ng pader habang hawak ang nabasag na tipak ng sinaunang ruin. Tahimik ang buong grupo. Habang nanginginig, dahan-dahan siyang nagsimulang magpaliwanag. Una kasi, pautal-utal niyang sabi habang pilit iniiwas ang tingin. Sinubukan muna ni Mary sirain yung wall, tapos sumunod si Jack. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita. Pero wala talagang nangyari. Napatingin ang lahat sa perpektong makinis na istruktura ng ruin o sa dating perpekto nitong anyo. Kaya naisip ko, nanginginig niyang pagpapatuloy habang unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi, kung ganon katibay, baka okay lang kahit mag-all out ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa hawak niyang malaking tipak ng bato. At doon tuluyang bumagsak ang katahimikan. Pero, nanginginig ang boses ni Nazuna habang halos mawala ng kulay ang mukha niya, bigla na lang may natanggal. Muling tumahimik ang buong grupo habang nakatitig sa nabasag na bahagi ng sinaunang istruktura. Ang ancient ruin na ilang siglo nang hindi man lang nagasgasan ng martilyo o magic, ay opisyal nang nasira, at aksidente pa itong nangyari. Nadismaya na lang si Light dahil sa biglaang property damage na nangyari. May sweat drop sa gilid ng kanyang mukha habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Nazuna at sa nabasag na bahagi ng ancient structure. Nazuna, mabigat niyang tawag habang nangingibabaw ang disbelief sa kanyang boses. Binakbak mo talaga. Hindi niya halos maproseso ang absurdong lakas na ipinakita ng babae. Ang legendary structure na hindi man lang nagasgasan ng martilyo o magic ng dwarf sa loob ng maraming siglo. Ay basta na lang napigtas ni Nazuna gamit ang brute force. Sa tabi niya, nanatiling tulala si King Dogan. Nakatayo lamang ito habang pawis na pawis, blangkong nakatitig sa malaking tipak ng pader na hawak ni Nazuna, tila hindi pa rin matanggap ng kanyang isip ang casual destruction ng sagradong discovery ng kanilang kaharian. Samantala, tuluyan ng bumagsak ang matapang na facade ni Nazuna. Namumuo ang malalaking luha sa kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang bibig. Maya-maya, napasinghot siya ng mahina bago dahan-daang tumingala sa kanyang leader. I'm sorry, my lord, mahina at guilty niyang sabi. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng batang leader bago niya ipinatong ang kamay sa balikat ni Nazuna, tila sinusubukang ibalik siya sa realidad. Nazuna, seryoso niyang sabi habang pinipigilang sumakit lalo ang ulo niya. Konting manners naman. Itinuro niya ang sirang pader sa likuran nito. Pag-aari ng dwarfs ang ruin na to. Sila ang nakadiskubre rito, pagpapatuloy niya habang bahagyang nanginginig ang sulok ng kanyang mata sa frustration. At hindi naman tayo ina-attack ngayon, kaya hindi ka pwedeng basta-basta naninira ng kung ano-ano. Unti-unting lumiit ang tindig ni Nazuna habang pinapagalitan, para bang nawalan siya ng buong fighting spirit. Yes, my lord, mahina niyang sagot habang iniiwas ang tingin. Sa kabilang banda, nanatiling tulala si King Dogan, tahimik na pinagmamasdan ang casually destroyed na ancient wall habang tila nawawala pa rin ang kanyang kaluluwa sa sobrang pagkabigla. Agad na bumalat ang matinding awkwardness sa buong grupo matapos ang nangyaring aksidenteng pagsira sa ancient wall. Isa-isang napawisan ng mga kasama ni Light habang dali-daling nagbibigay ng kani-kanilang sheepish apologies sa mga dwarves. Sorry talaga, mabilis na sabi ng isa habang naiilang na napapakamot sa pisngi. Dapat napigilan namin siya agad. Pasensya na rin, dagdag naman ng isa pa habang kinakabahang tumatawa ng mahina.
Naging curious lang kami nang marinig naming walang kahit sino ang nakakasira sa structure na to. Sa gitna ng collective embarrassment ng grupo, tuluyan ng napabuntong hininga si Light. Pagkatapos ay yumuko siya ng maayos kay King Duggan at sa mga Dwarven specialists bilang formal na paghingi ng tawad para sa pagiging padalos-dalos ng kanyang mga kasama. Humihingi ako ng paumanhin para sa ikinilos nila, seryoso niyang sabi. Ngunit taliwas sa inaasahan nila, walang bakas ng galit kay King Duggan. Sa katunayan, mukhang mas nangingibabaw pa ang matinding disbelief kaysa inis. Hindi. Okay lang, mabilis niyang sabi habang pawis na pawis at parehong kamay na kumakaway sa hangin. Kasalanan din naman namin kung bakit namin masyadong hinipe yung pader. Pagkatapos ay muli siyang napatingin sa nabasag na tipak ng ancient structure na hawak ni Nazuna. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang tila hindi pa rin niya matanggap ang imposibleng nangyari. Teka, mababa niyang sabi bago biglang lumapit ng kaunti. Pwede bang makita yung fragment? Agad namang kinabahan si Nazuna habang mas mahigpit na niyayakap ang hawak niyang tipak ng bato. My lord, nag-aalangan niyang tawag habang tumitingin kay Light na tila humihingi ng permiso. Ngunit kalmado lamang nang umiti si Light bago agad sumagot. Sige. Nanginginig si King Duggan habang mabigat ang kanyang paghinga ng lalaki at halos hindi kumukurap ang mga matang nakatutok sa stone fragment na hawak niya. Unti-unti nang nag-sink in sa kanya ang realidad. Hawak niya ngayon ang isang aktwal na piraso ng unbreakable wall. Bigla niyang itinaas ang fragment sa ere habang sumisigaw sa sobrang purong pagkabigla at excitement. Isang piraso ng pader. Nakakuha tayo ng piraso. At sa isang iglap, tuluyan nang nawala ang lahat ng dignidad at royal decorum ng mga dwarves. Parang sumabog ang buong grupo ng Dwarven specialists habang sabay-sabay silang sumugod papunta kay King Duggan para makita ang imposibleng fragment. King Duggan, patingin din. Hindi fair yan. Huwag mong itago. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dating maringal at respetadong leadership ng Dwarven Kingdom ay nauwi sa isang magulong dust cloud brawl. Habang mahigpit na yakap ang fragment, pilit sinusubukan ni King Duggan na ibalik ang awtoridad niya bilang hari. Tigilan niyo ko, sigaw niya habang tinutulak palayo ang ilang dwarves. Akin to, ako ang hari, ngunit wala nang pakialam ang kanyang mga tauhan sa royal titles. Patingin nga ng malapitan. Iabot mo dito, hoy, huwag mong hawakan ng ganyan. Bitawan mo ko. Sunod-sunod ang sigawan habang halos nagsusuntukan na ang matatandang dwarf elders dahil lamang sa isang tipak ng bato. Sa gilid ng kaguluhan, tuluyang natulala si Nazuna habang may malaking sweat drop sa gilid ng kanyang mukha. Malord, nanginginig niyang tawag habang pinapanood ang respected dwarf elders na nag-aaway parang mga batang agawan ng laruan. Samantala, kalmado lamang na tumalikod si Light mula sa absurdong gulo sa likuran nila. May maliit na ngiti sa kanyang bibig habang tinitingnan si Nazuna. Hindi mo kasalanan, mahinahon niyang sabi upang pakalmayan ito. Okay lang yan, Nazuna. Ang muntik ng maging krisis ay agad na resolba dahil sa isang praktikal at napakagandang solusyon mula kay Light. Bago pa tuluyang maging seryoso ang rambulan ng mga dwarves, mabilis siyang nagbigay ng simpleng proposal. Kung gusto niyo lahat magkaroon, kalmado niyang sabi habang lumilingon kay Nazuna, magpa-break na lang tayo ng iba pang piraso. At sa isang iglap, biglang natahimik ang buong lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan nang nagbago ang atmosphere ng underground ruin. Sa halip na nagsisigaw ang dwarf elders, ang makikita ngayon ay matatandang dwarves na umiiyak sa sobrang saya habang maingat na hawak ang kani-kanilang personal na fragment ng unbreakable wall. Sa gilid, napabuntong hininga na lamang si Light habang tahimik na iniisip na buti na lang ay mabilis na naayos ang gulo. Matapos hamupa ang kaguluhan, muling bumalik ang atensyon ng lahat sa tunay nilang problema, ang mapanganib na pagbaba sa kailaliman ng abyss. Sa harap ng napakalaking hukay, kalmadong tumayo si May habang bahagyang hinihipa ng malamig na hangin ang kanyang buhok. Tapos na ang preparations, seryoso niyang anunsyo sa grupo. Pagkatapos ay itinuro niya ang nakasabit sa ibabaw ng napakalaking abyss. Agad na napatingin ang lahat sa kakaibang istrukturang ginawa niya. Sa gitna ng kadiliman ay nakasuspinde ang isang specialized transport box na buo niyang nilikha gamit lamang ang kanyang magic string. Ang manipis ngunit matibay na mga hibla ay magkakaugnay sa napakakomplikadong pattern, bumubuo ng isang matatag na platform na tila gawa sa enchanted steel kaysa ordinaryong thread. Isa itong obra ng tactical utility. Kumpiyansa namang tumingin si May sa grupo habang inilalagay ang kamay sa gilid ng kanyang string construct. Kaya nitong buhati ng ilang beses ang combined weight nating lahat, paliwanag niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa madilim na abyss sa ilalim bago ibinalik ang tingin sa kanyang mga kasama. So please don't worry. Isa-isang nagtipon ng buong grupo sa loob ng Magic String Transport Box upang ayusin ang kanilang tactical formation bago ang pagbaba sa abyss.
Kalmadong lumingon si Lord Light kina King Dogan at sa mga Dwarven specialists bago magalang na nagsalita. Please stand sa pinakagitna, mahinahon niyang sabi. Palilibutan namin kayo completely. Kung may mangyaring problema, kami ang bahala. Tumango naman ang mga dwarves habang mabilis na pumwesto sa center ng formation. Hindi nag-aksaya ng oras si Light at agad niyang sinigurado na covered ang lahat ng posibleng contingencies. Mera, tawag niya habang lumilingon sa kanyang makapangyarihang kasama. Sa napakaliit na posibilidad na may mangyari sa magic string ni May, ikaw na ang bahala. Agad nang umisi si Mera, matalim at puno ng kumpiyansa ang kanyang ekspresyon bago siya bahagyang natawa. Yes, leave it to me, sagot niya habang iniikot ang kanyang balikat. You can count on me. Matapos makumpleto ang backup plans, muling tumingin si Light sa unahan ng grupo. May, kumilos na tayo. Agad namang yumuko ng bahagya si May, puno ng absolute loyalty ang kanyang kilos. Yes, Lord Light. Sa sumunod na sandali, dahan-daang nagsimulang bumaba ang transport box papunta sa walang katapusang kadiliman ng abyss. Unti-unting nilamon ng dilim ang liwanag mula sa itaas habang ang malamig na hangin ng kailaliman ay humahampas sa kanilang katawan. Habang bumababa sila, isang mabigat at solemneng pakiramdam ang unti-unting bumalat kay Light. Opisyal na nilang ini-explore ang kailaliman ng unknown ruins na iniwan ng isang sinaunang civilization. Tahimik siyang nakatingin sa unahan habang nananatiling matatag ang kanyang ekspresyon. Alam niyang gusto ni May na manatili siya sa gitna kasama ng mga dwarves para sa kanyang kaligtasan. Ramdam niya yon sa paraan ng pag-aayos nito ng formation. Ngunit sadyang nagpanggap siyang hindi niya napansin. Kung poprotektahan pa nila ako habang nasa likod ako, lalo lang dadagdag ang burden nila, tahimik niyang naisip. Dahan-daang humigpit ang kanyang tingin habang patuloy silang nilalamon ng kadiliman. Bilang leader, hindi niya kayang hayaang ilagay sa panganib ang kanyang mga kasama habang siya lamang ang nasa safe zone. Kaya naman nanatili siya sa harapan ng formation, matatag na nakatanaw sa kailaliman ng abyss, handa sa anumang naghihintay sa ilalim. Dahan-daang bumababa ang magic string transport box sa gitna ng pitch black abyss, nakasuspinde lamang sa isang manipis na hibla ng magic string. Sa paligid nila ay puro kadiliman. Walang tunog, walang hangin. Tanging ang mahinang paglangit-ngit ng string construct at ang mabibigat nilang paghinga ang maririnig habang patuloy silang nilalamon ng kailaliman. Habang sinusuri ang madilim na paligid, mahina lamang na napaungol si King Dogan. Mas mabagal tayo kaysa sa inaasahan ko, komento niya habang nakatanaw sa ilalim. Kalmado namang sumagot si May nang hindi inaalis ang focus sa pagkontrol sa transport box. Intentional ito, paliwanag niya. Kung masyadong mabilis ang pagbaba natin, lalaki ang physical burden sa katawan natin. Mas magiging delikado kapag biglang may emergency movement. Tahimik na tumango si Light sa explanation ni May habang patuloy na nagbabantay sa paligid. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng buong grupo. Mahigit 10 minuto na silang pababa. Pero wala pa rin silang maramdamang exit. Wala ring signs ng monsters. Walang presensya ng tao. Parang walang katapusang hukay lamang ang nasa ilalim nila. At dahil doon, isang nakakakilabot na tanong ang unti-unting sumiksik sa isip ng lahat. Gaano ba talaga kalalim ang bagay na to? Biglang natawa ng mahina si Mera. Isang mababa at halos sinister na tawa na lalong nagdagdag sa eerie atmosphere ng abyss. Napangisi siya habang nakatanaw sa walang katapusang dilim. Kung may magsabi sa akin na connected diretso sa lair ng demonyo ang lugar na to, maniniwala ako. Agad na nanlamig ang atmosphere sa paligid. Sa gilid ng platform, mas lalong humigpit ang hawak ni Suzo sa kanyang sandata habang bahagyang nagkakalansing ito sa kanyang nanginginig na kamay. Big Sis Mera, mahina at kinakabahan niyang pakiusap habang nanlalaki ang mga mata sa dilim. Please wag kang magsabi ng nakakatakot na bagay. Ngunit si Mera ay ngumisi lamang ng mas malalim habang tila nai-enjoy ang tensyon sa paligid. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang mabagal at tahimik na pagbaba ng platform habang mas lalo silang nilalamon ng unknown darkness sa ilalim ng abyss. Ang tila walang katapusang pagbaba sa abyss ay biglang naputol ng bahagyang manginig ang mga mata ni May dahil sa matinding focus. May na-detect siya sa kailaliman. Agad siyang nagsalita sa buong grupo habang nananatiling kontrolado ang kanyang boses. Malapit na tayo sa ilalim, seryoso niyang anunsyo. Approximately 100 yards na lang. Sa isang iglap, biglang tumaas ang tensyon sa loob ng transport box. Mahigpit na humawak ang ilan sa kanilang mga sandata habang automatikong naging alerto ang buong formation. Please be careful, dagdag ni May habang mas lalong humigpit ang kontrol niya sa magic strings. Possible ang surprise attack anumang oras. Pagkatapos ay bahagya niyang itinaas ang isang kamay at dahan-daang ginalaw ang kanyang mga daliri. Agad na gumalaw ang magic strings sa paligid nila.
Gagawa ako ng window, paliwanag niya. Para makita natin ang nasa labas. Ang balitang malapit na silang makarating sa ilalim ay agad nagdulot ng excitement sa vanguard ng grupo. Malakas na pinag-crack ni Jack ang kanyang mga kamao habang nakangising puno ng kumpiyansa. Finally, excited niyang sigaw habang halatang sabik na sa laban. Hindi na ako makapaghintay makita kung anong klaseng dungeon meron dito sa ilalim. Kasabay ng mahinang tunog ng gumagalaw na strings, unti-unting bumukas ang isang bahagi ng magic string enclosure. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang pagbaba, nakita nila ang tunay na tanawin ng abyss. Tahimik na tumitig si Lord Light sa bagong bukas na window, matalim at alerto ang kanyang mga mata habang pinaghahandaan ang anumang lihim na naghihintay sa kailaliman ng dilim. Dahan-daang bumukas ang window ng magic string enclosure. At ang sumalubong sa kanila ay isang tanawing tuluyang sumire sa lahat ng inaasahan nila. Sa halip na isang madilim at masikip na dungeon o kuweba na puno ng halimaw. Isang napakalawak at nakakamanghang mundo ang bumungad sa kanilang harapan. Umaabot hanggang sa abot ng paningin ng rolling green hills at malalawak na kagubatan habang ang isang maliwanag na kalangitan ay nakasabit sa ibabaw ng nakatagong wilderness na ito. Sa napakataas na bahagi ng langit, makikita pa ang maliit na opening ng hukay na kanilang pinanggalingan, kasama ang transport box na tila isang maliit na tuldok na nakabitin mula sa kisame ng napakalawak na underground world. At sa iba't ibang bahagi ng lupain, nakatayo ang napakalalaking pillar structures, mga higanteng haligi na tila sumusuporta sa buong nakatagong ecosystem na ito. Sa isang iglap, tuluyang natigilan ang buong grupo. Nalaglag ang panga ni King Dogan habang halos lumabas ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng transport box habang halos mawalan siya ng kaluluwa sa hindi niya maprosesong tanawin. Sa tabi niya, bigla ring natigilan si Nazuna. Nanlaki ng bilog ang kanyang mga mata habang tila tuluyang nag-freeze ang kanyang katawan dahil sa sobrang shock. Sa likuran nila, ang ibang dwarfs ay halos mawalan ng hininga habang nakatitig lamang sa impossible scenery. Isang mahinang kolektibong bulong ng pagkamangha ang kusang lumabas mula sa kanila. Samantala, tahimik lamang na nakatanaw si Lord Light sa malawak na berdeng horizon. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pilit niyang inuunawa ang imposibleng geography sa harapan nila. Lumabas kami mula sa napakalalim na hukay. At ito ang mundong nasa ilalim. Isang buhay at masiglang mundo na nakatago mula sa buong sangkatauhan. Dahan-dahang huminga si Light habang hindi maalis ang tingin sa napakalawak na underground landscape. Ito ba talaga, mahina niyang bulong habang bakas ang pagkamangha sa kanyang boses, ang ruin na ginawa ng past civilization. Unti-unting hamupa ang matinding pagkabigla ng grupo habang pinoproseso nila ang nakakamanghang tanawin ng mundong nasa ilalim ng abyss. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pure awe, muli nilang ibinalik ang focus sa kanilang tunay na misyon. Kalmadong lumingon si May kay Lord Light, nananatiling profesional at composed ang kanyang ekspresyon habang hinihingi ang kumpirmasyon nito. Lord Light, mahinahon niyang tawag. May problema ba kung ipagpapatuloy ko ang pagbaba natin hanggang sa ground level? Agad namang ngumiti ng bahagya si Light upang bigyan ng assurance ang grupo. No, kalmado niyang sagot. Please go ahead. Muling gumalaw ang magic string transport box habang dahan-dahan silang bumababa patungo sa misteryosong mundo sa ilalim. Habang nagpapatuloy ang descent, ibinaling ni Light ang kanyang atensyon sa mga dwarves upang siguraduhin hindi sila padalos-dalos nakikilos dahil sa excitement. King Dogan, seryoso ngunit magalang niyang sabi habang tumitingin sa grupo ng dwarves. Please wait hanggang makapagland tayo safely bago gumawa ng kahit anong action. Bahagyang tumigil si Light bago ipinagpatuloy ang kanyang babala. Naiintindihan ko kung gaano kayo ka-excited, dagdag niya habang muling sinusuri ang malawak na underground world sa ibaba, pero unexplored territory pa rin ito. Posibleng sobrang delikado ng lugar na to. Agad namang napakamot sa ulo si King Dogan habang may malaking sweat drop sa gilid ng kanyang mukha. Mukha siyang sobrang nahiya matapos marealize kung gaano siya nadala ng excitement. Sorry, Mr. Light, sheepish niyang paghingi ng tawad. Masyado lang talagang stupendous yung view. Napabuntong hininga siya bago awkward na ngumiti. Sandali kong nakalimutan ang sarili ko. Bahagyang ngumiti si Light sa reaksyon ng hari bago muling tumingin sa ibaba. At habang bumabalik sa ayos ang buong grupo, isang mahinang tunog ng gumagalaw na magic strings ang muling umalingaw-ngaw sa hangin. Dahan-daang nag-glide pababa ang transport box sa gitna ng bukas na kalangitan, papalapit ng papalapit sa misteryosong berdeng mundo na naghihintay sa kanila sa ilalim ng abyss. Dahan-daang lumapag ang magic string transport box sa ibabaw ng subterranean terrain. Sandaling yumuko ang mga string sa impact bago muling tumigas at naging stable, tanda na ligtas na silang nakaland. Isa-isang lumabas ang grupo.
Paglapag pa lang ng kanilang mga paa sa damuhan, isang banayad na kaluskos ng damo ang umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Ang simoy ng hangin ay malamig ngunit presko, hindi tulad ng inaasahang masikip at mabahong underground, kundi isang malawak at buhay na kapatagan. Sa harapan nila, bumungad ang isang napakalawak na landscape. Malalawak na damuhan ang umaabot hanggang sa abot ng paningin, at sa malalayong dulo ay nakatayo ang mga matatiyog na istruktura, mga higanteng anyong tila minamatyagan ang buong lupain sa katahimikan. Ang kanilang presensya ay mabigat, halos parang anino ng isang lumang sibilisasyon na matagal nang nakalimutan. Tahimik na inikat ni Suzo ang kanyang paningin sa paligid. Mahigpit niyang hawak ang kanyang firearm, nakatutok sa horizon habang maingat na iniskan ang buong paligid. May bahid ng pagdududa sa kanyang boses habang napapansin niyang walang ibang presensya sa lugar. Walang tao, mahina niyang sambit. Ang katahimikan ay lalo lamang nagpapabigat sa atmosphere. Marahang kumalansang ang kanyang sandata habang mas hinigpitan niya ang hawak, handang respond anumang oras. Sa tabi niya, nanatiling alerto si Nazuna, matalim ang tingin habang sinusuri ang malawak na kapatagan. Suzo, Locke, tingnan mo, mahina ngunit seryosong bulong nito habang nakatutok ang kanyang paningin sa malayo. Huwag ninyong pababayaan ang guard ninyo, mabigat at malamig niyang paalala. Isang simpleng rule, pero sa ganitong klase ng uncharted territory, malinaw na ito lamang ang tanging makakapaghiwalay sa kanila at sa hindi pa nila alam na panganib na naghihintay sa katahimikan ng misteryosong mundo. Isang mapayapa ngunit nakababahalang katahimikan ng bomb-alot sa buong subterranean landscape. Nakatapak sa malambot at lunti ang damuhan, matatag na nakatayo si Nazuna habang masusing iniskan ang malawak na paligid. Sa unang tingin, para itong isang paraiso, isang malawak na kapatagang dahan-daang humahantong sa isang masikip ngunit napakalawak na kagubatan, habang sa itaas ay nakasabit ang isang kakaiba at ethereal na makulay na kalangitan. Ngunit sa kabila ng napakagandang tanawin, hindi mapanatag ang kanyang pakiramdam. Unti-unting tumigas ang kanyang ekspresyon. Naningkit ang kanyang mga mata habang mas lalong lumalalim ang kanyang obserbasyon sa paligid. May mahina niyang sambit habang hindi inaalis ang tingin sa horizon. Sa kabila ng katahimikan at kagandahan ng meadow at forest, malinaw sa kanyang instincts na may hindi tama, isang bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng, natural landscape. Masyadong perpekto, tila sinasabi ng kanyang isip. Masyadong tahimik para sa isang mundo na ganito kalawak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang balikat pero nanatiling handa ang kanyang katawan sa anumang biglaang galaw. Sa harap niya, ang magandang facade ng subterranean paradise ay patuloy na nakatayo, mahinahon, tahimik. At hindi natural. Something's off about this meadow and forest, maingat niyang dagdag, mas mabigat na ngayon ang kanyang boses. Beneath this beautiful surface, may nakatago. Sandaling katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, mas lalong lumitaw ang pakiramdam na ang paraiso sa harap nila ay hindi basta simpleng mundo, kundi isang misteryo na naghihintay palang mabunyag.